Hello po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng kaunting reaksyon sa mga trending issues ngayon. Tulad sa ngayon, ang isang trending issue ay itong confidential at saka intelligence fund na ibinibigay sa mga elected government officials. Recently, talagang nai-publicize o naibunyag na grabe pala yung mga confidential funds na naibibigay sa ilan sa ating mga elected government officials. Nakakalula ang amount. It takes millions uh, sa iba nga it runs sa billions. So, grabe. Ngayon, bilang isang ordinaryong Pilipino, parang napapatanong tayo, meron palang ganun amount na given to some uh, elected officials natin na hindi subject for liquidation by COA. So in other words, itong mga amount na ito na naibigay sa kanila ay kahit saan nila gustong gastusin, pwede. Kasama na yung political, personal, whatever purposes para sa kanila. Talagang kung isipin mo, parang gano'n ang takbo ng pondo na yan. Ngayon, habang naririnig mo na ganun pala yung mga pondo na inibigay for some specific purpose na parang hindi naman in coordination, hindi naman connected for our national development. So talagang nakakagalit sa ating mga mamamayan. With that, siyempre magkakaroon tayo ng parang negative impression sa ating government. Ngayon, yung negative impressions para sa ating government, marami ding negative effect yan sa mga mamamayang Pilipino. Okay. Recently, sa biyahe natin, nakita natin na yes, dumadami ang development. Ngunit, kung wala sana yung mga graft and corruption, so mga maling pamamalakad, mas bibilis sana ang development ng Pilipinas. Yan ang ating dreams. Yan ating pangarap. Okay, pangarap na gusto natin matupad, hindi lang manatiling pangarap. So, those are things that we have to uh, consider. So, ulitin natin, nakakalulang amount sa ibang elected official. Ngunit, tignan na lang natin na problema sa trapiko, problema sa social services. Kasi halimbawa may sakit ang isang mamamayan, so hirap siya, no? Okay. Ah, gusto kong dagdagan nito, na ganito. Based on na experience na natin dito sa mga rural areas. Okay? So, halimbawa, may sakit ang anak mo or any member of the family. Then, may mga rural center, may mga whatever government. Pero kulang yan. Kaya most probably, pupunta sila sa mga private. Okay, baka yung government naman ay medyo government center ay medyo malayo. So, talagang mapupunta sila sa mga private clinic or whatever hospital. So, ngayon talagang grabe yung gastos. Okay? Ngunit yan, malalaman mo na lang na ganito yung pondo, parang winawaldas. So, magkakaroon ng negative
impression yan sa mga mamayang Pilipino. Kasi nagtatanong sila bakit ganito yung ano. So, pagkatapos, siyempre may negative impression ng mga Pilipino about the government, parang magkaroon din yung mga negative effect sa kanila for, sige, parang supportan ng government and so on. Although at this point in time, talagang kung sino man ang nakaupo, for me, or whatever administration in power, we have to support it. Okay, dahil siyempre sila nga hindi natin, hindi natin sinuportahan during election, ngunit nanalo sila, then we have to support them. Yan ang akin naman, ano. Pero ganun pa man, mayroon din yung natitirang thought. Why di yan dapat sana mapalitan itong mga ganitong tao. So, ano. Okay, ngayon, going back dyan sa confidential funds, ang mga involved usually ay itong mga yung mga malalaking political clan o political dynasty. Ngayon, ang masasabi lang natin, para maalis na itong one way to eradicate this, ay palitan natin yung mga people na involved dito, ano? Kasi pag nandyan pa yan, next year, lalaki ng lalaki yung confidential funds nila. So, instead na yung confidential funds nila ay mapunta sa tamang agency o tamang purpose, then manatiling ganyan. So, wag natin silang suportahan o wag natin silang iboto during election. That's my point. Although, lahat naman tayo ay may karapatan, right to suffrage, iboto natin yung kung sino ang gusto natin. But, sana yung pagboto natin has a basis on this. Titignan natin ang lahat ng anggulo. Tignan natin kung sino yung the best for the country. Okay, so yan, ano. Pagkatapos, lastly talaga, dahil sa ganitong mga nangyayari ngayon, ang tension sa West Philippine Sea with China is becoming worse, dapat talaga yung confidential at saka intelligence mapupunta sa armed forces. Wala sanang kokontra diyan. Dahil siyempre sinasabi national security, 'yun ang threat eh. Okay, dapat talaga for national security. At this point in time, ang talagang threat sa atin ang China. So, we have to exert more effort. Ang mga tao naman na mga yung dating binibigyan ng intelligence funds, then do it willingly na ang pundo na yan ay mapupunta sa armed forces for the sake of national security, for the sake of the country. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.